Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1618-25. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Napatulala ang matanda nang maalala ang nakaraan. Sa oras na iyon, si Haring Quintes ay inatake ng mga asasin nang siya ay manghuli. Walang masyadong tao ang naiwan sa tabi ni King Quintes dahil karamihan sa mga powerhouse ay humabol sa mga asasin. Nagkataon lang na siya ang driver ng kariton noong araw na iyon. Sa sandaling iyon, biglang sumugod ang isang asasin na may hawak na espada sa kanyang kamay. Gumalaw siya sa napapanahong paraan at hinarang ang espadang para kay King Quintes, na epektibong nagligtas sa kanyang buhay. Ang mga powerhouse na pumatay sa iba pang mga asasin ay bumalik sa oras upang patayin din ang nag-iisang asasin. Sa oras na iyon, siya ay malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan. Gayunpaman, salamat sa pabor ni King Quintes, ang 4-star Saint Inscription Master sa Windfall Nation ay gumamot sa kanya at ginawa ang kanilang mahika para hilahin siya pabalik mula sa bingit ng kamatayan. Pagkatapos noon ay ipinatawag siya ni Haring Quintes at pinagkalooban siya ng pangako. Ibinigay niya ang kanyang salita na pagbibigyan niya ang isa sa kanyang mga kahilingan kung ito ay nasa loob ng kanyang kakayahan na tuparin ito. Sa oras na iyon, nagpapasalamat lang siya, hindi niya ito masyadong inisip. Matapos ang insidente kung saan muntik ng paslangin si Haring Quintes, nagsimulang bumangon ang takot sa kanyang puso pagkatapos niyang gumaling. Alam niyang si Haring Quintes, ang ika-4 na kataas-taasang imperial, ay ambisyoso at hinahangad ang trono. Malamang na si Haring Quintes ay mahaharap muli sa mga asasin sa hinaharap. Siya naman, iisa lang ang buhay niya. Nais lamang niyang panatilihing ligtas ang kanyang sarili at hindi nasaktan. Dahil dito, nagpaalam siya kay Haring Quintes at umalis upang magtayo ng bahay sa southern frontier ng Windfall Nation. Sa huli, bumuo pa siya ng grupo ng mga tulisan at namuhay ng maayos. Bago siya umalis, sinabi sa kanya ni Haring Quintes na ang kanyang pangako ay walang expiration date. Noong una, hindi niya akalaing may pakinabang siya sa pangakong iyon. Hindi sumagi sa isip niya na ang kanyang ikatlong kapatid ay papatayin ng isang misteryosong powerhouse. Noon niya napagtanto na hindi siya katugma sa misteryosong powerhouse na naalala niya ang pangakong ginawa ni Haring Quintes. Dahil dito ay nagpasya siyang bumalik sa kabisera upang gamitin ang pangakong ibinigay sa kanya ni Haring Quintes. Sa kasamaang palad, ang swerte ay wala sa kanyang panig. Bagamat nakarating na siya sa ari-arian ni King Quintes, sinabi sa kanya na si King Quintes ay nasa gitna ng closed-door cultivation. Dahil dito, sa gilid na palas na lang siya naghintay. Nang lumabas si Haring Quintes mula sa kanyang saradong pagtatanim, nalaman niya ang kanyang pagdating at nagpadala ng isa sa kanyang mga tao upang dalhin siya upang makita siya. Sa ilalim ng patnubay ng nasa katanghaliang gulang, mabilis na nakarating ang matanda sa pangunahing palasyo ng ari-arian ni King Quintes. Sa pasukan ng pangunahing palasyo, 10 sarhento sa kanilang mga sandata ay nakatayo ng tuwid. Ang kanilang mga ekspresyon ay malayo, at ang kanilang mga mata ay mabangis, banayad na naglalabas ng mapang-ipang aura. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nakatayo sa labas ng pangunahing palasyo at malakas na nagpahayag, "Kamahalan, narito si Mubay. Narito si Mubay. Dalhin mo siya." Kasabay nito, isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng main hall. Bagamat tila pala kaibigan ang pagtawa, alam ng matandang lalaki, si Mubay, kung gaano kabangges at ambisyoso ang taong ito. Sa kabila ng katotohanang may utang siya kay Mubay para sa pagliligtas sa kanyang buhay, siya ay umaarte ng napakakaibigan para magpakita ng palabas para sa kanyang mga tauhan. Ayaw niyang isipin ng mga tauhan niya na isa siyang ingrate. Nang pumasok si Mubay sa pangunahing palasyo, sa wakas ay nakita niya muli si Haring Quintes, ang ika-4 na kataas-taasang imperial, pagkaraan ng maraming taon. Napagtanto niya na si Haring Quintes ay hindi kasing bata ng pagkakaalala niya sa kanya. Sa kasalukuyan, si Haring Quintes ay nagtataglay ng maringal na hangin ng isang pinuno na mapang-api. Hindi mapigilan ni Mubay na magmuni-muni sa kanyang puso. Napakabilis talaga ng panahon. Napakaraming taon na ang lumipas sa isang kisap mata. Pagkapasok ni Mubay, agad siyang lumuhad upang ipakita ang kanyang paggalang, na ipinakita ang kanyang sarili sa isang mapagpakumbabang paraan.
Ika-4 na Imperial Highness. Mubay, ikaw ang aking tagapagligtas. Hindi mo na kailangang maging formal sa akin. Mangyaring bumangon ka. Ang ika-4 na Imperial Highness, si King Quintes, ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng mahabang gintong balabal. Isang mabait na tingin ang makikita sa kanyang mga mata. Bagamat may bahid din ng kabangisan ang kanyang mga mata, hindi ito nagmumukhang galit. Sa pamamagitan lamang ng isang pagtaas ng kanyang kamay, ang invisible energy ay lumawak at itinaas si Mubay. Nang maramdaman ni Mubay ang enerhiyang ito, kumirot ang kanyang puso. Kahit na ang 4th Imperial Highness ay wala pa sa Saint Stage, malamang na siya ay nasa nalalapit na Saint Stage. Bilang isang taong nagtrabaho sa ari-arian ni King Quintes, masisiguro pa rin niya iyon. Salamat, 4th Imperial Highness. Matapos iangat si Mubay, yumuko siya para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Mubay, narinig ko ang dahilan kung bakit ka bumalik ay para humingi ng pabor sa akin. Nakangiting sabi ni King Quintes. Oo. Tumanggaw si Mubay. Sa totoo lang, may hihingin akong pabor sa iyo. Pagkatapos ng usapin na ito, hindi na kita guguluhin, 4th Imperial Highness. Mubay, masyado kang magalang. Kung tutuusin, ikaw ang aking tagapagligtas. Nangako ako sa iyo noong nakaraang pagkakataon na pagbibigyan ko ang isang kahilingan mo basta't nasa abot ng aking kakayahan na gawin iyon. Napakaraming taon na ang lumipas, ngunit hindi ka bumalik. Sa sandaling panahon, akala ko nakalimutan mo na ang pangakong binitawan ko. Parang hindi mo man lang iyon kinalimutan. Nanatiling nakaplaster sa kanyang mukha ang ngiti ni King Quintes. Sabihin mo sa akin, anong klaseng pabor ang gusto mo sa akin? Matapos huminga ng mahaba at malalim, sa wakas ay sumagot si Mubay, 4th Imperial Highness, sana ay tulungan mo akong pumatay ng tao. Oh! Saglit na kumislap ang mga mata ni King Quintes bago siya tumanggo. Hanggat nasa aking kapangyarihan, hindi ko tatanggihan ang iyong kahilingan. Sabihin mo sa akin, sino siya? To be honest, hindi ko alam kung sino siya. Napangiti si Mubay ng mapait. Nang marinig iyon, agad na sumimangot si King Quintes. Isang bakas ng sama ng loob ang sumilay sa lalim ng kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang dalawang matandang lalaki na nakatayo sa likod ni Haring Quintes at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa tabi ni Mubay ay galit na sumigaw, "How dare you?" Dalawang alon ng napakalakas na aura ang biglang lumundag mula sa katawan ng dalawang matandang lalaki at tumangay patungo kay Mubay. Diniinan nito si Mubay hanggang sa manginig ang kanyang katawan. Halos masuffocate siya nitong dalawang aura. Sa sandaling ito, sigurado si Mubay na ang dalawang matandang lalaki ay mga powerhouse ng Saint Stage. Nang itaas ni Haring Quintes ang kanyang kamay, sa wakas ay binawi ng dalawang matandang lalaki ang kanilang makapangyarihang aura. Mubay, hindi mo man lang kilala kung sino siya. Paano mo inaasahan na tutulungan kita? Tanong ni King Quintes habang nakatingin kay Mubay. Matagal nang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Si Mubay ay pawis na pawis. Mabilis niyang sinabi, 4th Imperial Highness, kasalanan ko kung hindi ko natapos ang pangungusap ko ng isang beses. Bagamat hindi ko alam kung sino siya, dala ko ang larawan niya. At saka, nalaman kong dumating siya sa kabisera kanina. Kanina lang. Kumunat ang noo ni King Quintes. Sa madaling salita, hindi ka sigurado kung nasa kabisera pa siya. Oo. Tumanggaw si Mubay, ngunit mabilis niyang idinagdag muli, 4th Imperial Highness, kung ang lalaking iyon ay nasa kabisera pa rin, sana ay tulungan mo akong patayin siya dahil nakapatay siya ng isang taong talagang mahal sa akin. Kung nalaman mong wala na siya sa kabisera, kung gayon masisisi ko lamang ito sa aking kapalaran, at hindi na kita guguluhin muli, 4th Imperial Highness. Makikita ng isang tao na inilapat ni Mubay ang prinsipyo ng pag-urong upang sumulong sa kanyang mga salita. Kung ganoon, iwanan ang larawan ng lalaki. Bumalik sa guest room sa gilid ng palasyo at hintayin ang magandang balita. Talagang gagawin ko ang lahat para mabayaran ka sa pagligtas sa buhay ko noon, sabi ni King Quintes. Oo. Matapos iwan ni Mubay ang larawan, ibinalik siya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagdala sa kanya dito. Samantala, ibinuka ni Haring Quintes ang larawan sa kanyang mga kamay. Nakita niya ang isang makisig na binata na may makikislap na kilay at matalim na titig.
Talagang naging magulo ang ulo ni Mubay sa kanyang katandaan. Gusto niya talaga akong personal na gumawa ng move sa gayong binata. Natural, hindi ito sinabi ni Haring Quintes ng malakas. Nang itabi ni Haring Quintes ang larawan sa kanyang kamay, ang boses ng isang sarhento na nagbabantay sa pasukan ay umalingaw-ngaw mula sa labas. Fourth Imperial Highness, may tao sa labas na nagsasabing siya ang sect leader ng Dark Nether Sect. Nais ni Efren, ang sect leader ng Dark Nether Sect, na makita ang Fourth Imperial Highness. Kasabay nito, isang mayabang na boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Ang boses ay naglalaman ng tunay na pinagmulan at mabilis na tumangay sa pangunahing palasyo. Sa sandaling ito, ang dalawang matandang lalaki sa likod ni King Quintes ay nagpalitan ng tingin bago nila sinabi kay King Quintes, ito ay isang powerhouse ng Saint Stage. Dahil sa true origin na nakapaloob sa boses, alam nilang ang may-ari ng boses ay isang powerhouse ng Saint Stage. Pagkatapos ng lahat, tanging ang mga powerhouse ng Saint Stage ang nagtataglay ng true origins. Nagtaas ng kilay si King Quintes bago bumulong sa sarili dahil sa curiosity, ang sect leader ng Dark Nether Sect. Bakit siya nandito? Tapos, tumayo siya at naglakad palabas habang tumatawa. Sect leader Efren, tingnan mo ang personal mong pagpunta sa aking estate. Ang ari-arian ni King Quintes ay lubos na pinarangalan sa iyong presensya. Ang isang powerhouse ng Saint Stage ay sapat na upang siya ay lumabas at personal na tanggapin siya. Paglabas niya ay parang anino niyang sinundan siya ng dalawang matandang nasa likuran niya. Ika-4 na Imperial Highness. Sa labas ng pangunahing palasyo, si Efren na pagod na sa kanyang mahabang paglalakbay ay yumuko kay King Quintes. Sect Leader Efren, ikaw. Natigilan si King Quintes nang makita niya ang hitsura ni Efren. Nakilala niya ang Sect Leader ng Dark Nether Sect minsan, at puno siya ng sigla. Gayunpaman, ang kanyang hitsura sa pagkakataong ito ay katulad ng sa isang inabando ng aso. Mahabang kwento. Fourth Imperial Highness, pumasok tayo sa loob at mag-usap. Napabuntong hininga si Efren. Sige. Tumango si King Quintes bago sinalubong si Efren sa pangunahing palasyo. Pagkatapos niyang maupo sa pangunahing upuan, sinenyasan niya si Efren na maupo sa upuan sa ibaba. Sect Leader Efren, ikaw ang sect leader ng Dark Nether Sect, at ang iyong kinabukasan ay walang hangganan. Bakit parang kawawa ka ngayon? Curious na tanong ni King Quintes habang nakatingin kay Efren. Fourth Imperial Highness, pag-usapan natin ito mamaya. Sa ngayon, may itatanong ako sa iyo. Tumingin si Efren kay King Quintes. Anong tanong? Nagtataka si King Quintes. Fourth Imperial Highness, alam mo ba ang tungkol sa Devil Seal Tablet? Mataimtim na tiningnan ni Efren si King Quintes. Devil Seal Tablet. Nang marinig ang mga salita ni Efren, hindi lamang si Haring Quintes, kundi maging ang ekspresyon ng dalawang matandang nasa likod niya ay naging solemn. Naturally, hindi sila estranghero sa dalawang salitang Devil Seal Tablet. Sa katunayan, ang dalawang salitang ito ay sapat na upang mabigla ang buong Dao Martial Saint Land. Ang Devil Seal Tablet ay isa sa 10 Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons ranking. Isa itong bangungot para sa mga Devil Cultivators. 1619. Sect Leader Efren, dapat may dahilan para bigla mong ilabas ang Devil Seal Tablet, di ba? Tanong ni King Quintes habang nakatingin kay Efren na may nagbabagang tingin. Ang Devil Seal Tablet ay isa sa 10 Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons ranking. Mayroon bang taong ayaw nito? Nang marinig niyang itinaas ni Efren ang Devil Seal Tablet, ang unang pumasok sa isip niya ay dapat malaman ni Efren ang tungkol sa kinaroroonan ng Devil Seal Tablet. Pareho rin ang damdamin ng dalawang matandang nasa likuran niya. Sa katunayan, mayroon akong dahilan para magtanong tungkol sa Devil Seal Tablet. Tumango si Efren. Hindi lang niya itinanggi, bagkus ay diretso niyang sinabi, dahil alam ko kung nasaan ito ngayon. Boom! Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig para bang umalingaw-ngaw ang mga kulog sa kalangitan. Tila isang malaking bato ang itinapon sa isang tahimik na lawa. Naningkit ang mga mata ni Haring Quintes at ng dalawang matandang lalaki habang sabay silang tumingin kay Efren. Ang kanilang mga titig ay naging matalim na para bang maaari nitong putulin si Efren. Nasaan na ang Devil Seal Tablet? Tanong ni King Quintes.
Ang dalawang matandang lalaki sa likod niya ay agad na nagpaabot ng kanilang divine consciousness at kumapit kay Efren. Hindi nagalit si Efren kahit na nakulong siya ng dalawang matandang lalaki sa kanilang mga aura. Kalmado ang kanyang ekspresyon habang sinasabi sa bilis na hindi mabilis o mabagal, malapit na akong makarating sa bahaging iyon. Hindi mo ba ako tinanong kanina kung bakit ako nasa ganitong kahabag-habag na kalagayan? Lahat ito ay sanhi ng taong nagtataglay ng Devil Seal Tablet. Sigurado akong alam mo na ako, si Efren, ay ang sect leader ng Dark Nether Sect, at isa rin akong Saint Stage Devil Cultivator, dagdag ni Efren. Tumango si King Quintes. Matagal na niyang alam na si Efren ay isang Devil Cultivator. Ang kinaiinteresan niya ay kung sino ang kasalukuyang nagtataglay ng Devil Seal Tablet. Ang lalaking nagtataglay ng Devil Seal Tablet ay isa lamang napipintong Saint Stage Martial Cultivator. Gayunpaman, dahil mayroon siyang Devil Seal Tablet, ang Supreme Elder ng ating Dark Nether Sect ay pinatay niya. Kung hindi ako tumakas, ang kaluluwa ko ay nawasak din ng Devil Seal Tablet. Nang matapos ni Efren ang kanyang pangungusap, makikita ang takot sa kanyang mukha. Kung hindi ako nagkakamali, ang Supreme Elder ng Dark Nether Sect ay isa ring powerhouse ng Saint Stage, tama ba? Tanong ni King Quintes. Oo. Tumango si Efren. Katulad ko, ang Supreme Elder ay isang Saint Stage Devil Cultivator. Dahil tayo ay Saint Stage Devil Cultivator kaya tayo ay masusupol ng Devil Seal Tablet. Kung hindi tayo Devil Cultivator, madali para sa atin na durugan ang nalalapit na Saint Stage Martial Cultivator na iyon. Sino siya? Tanong ni Haring Quintes na may nagbabagang tingin. Sa kanyang opinyon, ang isang napipintong Saint Stage Martial Cultivator ay hindi karapat-dapat sa kanyang alalahanin. Sa sandaling malaman niya kung sinong imminent Saint Stage Martial Cultivator ang nagtataglay ng Devil Seal Tablet, agad niyang aagawin ito. Kumislap ang mga mata ni Efren habang diretsyong sinabi kay King Quintes, Fourth Imperial Highness, bago ko sabihin sa iyo kung sino ang taong iyon, mayroon akong dalawang bagay na gusto kong hilingin sa iyo. Nang marinig ang kanyang mga salita, napakunot ang noo ni King Quintes habang ang dalawang matandang lalaki sa likod ni King Quintes ay malakas na nagsalita, How dare you? Efren, sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang makipag-ayo sa Fourth Imperial Highness? Isa kang inabando ng aso. Naniniwala ka bang mapapatay ka na lang namin sa ari-arian ni King Quintes ngayon? Ang mga aura na nagmumula sa dalawang powerhouse ng Saint Stage sa likod ni King Quintes ay tumindi. Sa huli, ito ay tulad ng mga madilim na ulap na nakasabit sa itaas ng isang lungsod habang ito ay tumatalon patungo kay Efren, na pinipilit siya. Gayunpaman, hindi lang sila pinansin ni Efren habang nakatitig siya kay King Quintes. Fourth Imperial Highness, alam na alam ko kung gaano kalakas ang dalawang senior sa tabi mo. Madali para sa kanila na patayin ako. Gayunpaman, balak mo bang sumuko sa Devil Seal Tablet ng ganoon na lang? Itinaas ni King Quintes ang kanyang kamay para pigilan ang dalawang matandang lalaki nang biglang naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon, at tuturuan na sana nila ng leksyon si Efren. Sect Leader Efren, sabihin ang iyong dalawang kahilingan, walang pakialam na sabi ni King Quintes habang nakatingin kay Efren. Walang emosyon ang boses niya. Walang kagalakan o galit. Fourth Imperial Highness, ngayong napatay na ang kataas-taasang elder ng Dark Nether Sect, at tumakas ako sa sekta, ang sekta ay hindi na umiral maliban sa pangalan. Hinihiling ko na payagan mo akong sumama sa iyo upang maiambag ko ang aking lakas para sa iyong layunin, mapagpakumbaba at magalang na sabi ni Efren habang nakayuko siya kay King Quintes. Oh! Gusto mong sumali sa faction ko? Ngumiti si King Quintes. Sa pagkakaalam ko, ikaw at ang iyong Dark Nether Sect ay may koneksyon sa Sito Clan sa maraming lugar. Hindi mo ba pinagtaksilan ang Sito Clan, o sa mas tumpak, pagtataksil kay Marges? Bilang Fourth Imperial Highness ng Windfall Nation's Imperial Family, natural na alam ni King Quintes ang tungkol sa sitwasyon sa Sito Clan. Fourth Imperial Highness, gaya ng kasabihan, ang tao ay nagsisikap na bumangon habang ang tubig ay umaagos pababa.
Alam na alam ko na kung sasabihin ko kay Margus ang tungkol sa Devil Seal Tablet, maaaring hindi niya makuha ito, maaari pa nga siyang kumuha ng balahibo ngunit pag-uwi na ginupit ang Margus ay walang halaga kung ihahambing sa iyo, Efren, isang kahangahangang kapangyarihan ng Saint Stage, ay nagsimulang manghina kay King Quintes. Napakagandang kasabihan. Ang tao ay nagsisikap na tumaas habang ang tubig ay umaagos pababa, ha? Mabuti. Napakahusay. Napakahusay. Nang marinig ni Haring Quintes ang kanyang mga salita, tumawa siya. Sumasang-ayon ako sa iyong kahilingan. Gayunpaman, sigurado akong alam mo na ang taong sinusuportahan ng Sito Clan sa labanan para sa corona ay hindi ako. Kung sasali ka sa aking paksayon, nangangahulugan ito na lumalaban ka sa Sito Clan. Maaaring hindi magkasundo sina Margus at Warwick, ngunit sa huli, pareho pa rin sila ng isipan. Mahirap na magbago ang isip niya, King Quintes. Huwag kang mag-alala, Fourth Imperial Highness, mayroon akong paraan para sirain ang Sito Clan at gawin ang paksayon ni Margus na suportahan ka, mataimtim na sabi ni Efren. Oh! Agad na lumiwanag ang mga mata ni King Quintes. Totoo ba ito? Kung makakakuha siya ng suporta mula sa paksayon ni Margus sa Sito Clan, hindi lamang tataas ng husto ang kanyang lakas, ngunit mababawasan din ang lakas ng kanyang karibal. Ito ay walang alinlangan na magandang balita sa kanya. Hindi ako mangangahas na linlangan ka, Fourth Imperial Highness, sabi ni Efren. Mabuti, mabuti. Efren, magaling ka. Mula ngayon, hanggat nagsusumikap ka para sa akin, hindi na kita matrato. Tumawa si King Quintes. Ngayon, sabihin sa akin ang iyong isa pang kahilingan. Ang pangalawang kahilingan ay hindi isang bagay na mahirap, Fourth Imperial Highness. Hindi ito mangangailangan ng labis na pagsisikap mula sa iyo. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Efren habang huminga siya ng malalim. Sana pagkatapos mong makuha ang Devil Seal Tablet, ibigay mo sa akin ang lalaking iyon para mapatay ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Iyon lang ang gusto mo. Nagulat si King Quintes. Hindi niya inaasahan na aabot lang sa ganito ang mga kahilingan ni Efren. Oo. Tumango si Efren habang mapang-akit na sinabi, hindi lang niya pinatay ang Supreme Elder ng Dark Nether Sect ko, pinalayas pa niya ako sa sarili kong sekta. Ang sekta ay hindi na umiral maliban sa pangalan. Sinira niya ang sekta ko kaya gusto kong buhay niya ang kapalit. Sasangayon din ako sa kahilingang ito dahil ito ay isang maliit na bagay lamang, sagot ni Haring Quintes, madaling sumang-ayon sa kanyang kahilingan. Salamat, Fourth Imperial Highness, mabilis na ipinahayag ni Efren ang kanyang pasasalamat. Ngayon, dapat masabi mo na sa akin kung sino ang may Devil Seal Tablet, di ba? Tanong ni King Quintes. Ang dalawang matandang lalaki sa likod niya ay matamang nakatingin sa mukha ni Efren na parang sinusubukan nilang malaman kung nagsasabi siya ng totoo. Fourth Imperial Highness, sigurado akong narinig mo na ang taong may Devil Seal Tablet, sagot ni Efren. Oh! Meron ba ako? Nang marinig iyon, mas naging curious si Haring Quintes. Sino siya? Alvin. Isa-isang inilabas ni Efren ang mga salita sa kanyang malalim na boses bago siya nag-igting ng kanyang mga ngipin. Alvin. Nagtaas ng kilay si King Quintes. Parang narinig ko na ang pangalang ito dati. Sa sandaling ito, isa sa mga matatandang lalaki sa likod ni Haring Quintes ang nagsabi, Fourth Imperial Highness, ang pansamantalang advisor ng Sito Clan ay si Alvin. Ang kanyang pangalan ay kumalat sa malayo at malawak na Windfall Nation kamakailan. Siya yun. Nang marinig iyon, si Haring Quintes ay natigilan din. Lumingon siya para tingnan si Efren para kumpirmahin ito. Tama. Siya iyon. Mabangis na tumango si Efren sa kanyang ulo. Noong araw na iyon, pumasok siya sa Dark Nether Sect at ginamit ang Devil Seal Tablet para patayin ang Supreme Elder ng sekta. Halos hindi ako nakaligtas ng buo ang buhay ko. Nang maalala niya ang pangyayari noong araw na iyon, kinilig siya. Sa sandaling iyon na nakulong siya sa aura ng Devil Seal Tablet, akala niya ay mamamatay na siya. Hindi niya inaasahan na ang Devil Seal Tablet ang hahabulin sa halip ay ang Supreme Elder ng Dark Nether Sect. Sa kritikal na sandali na iyon, pilit niyang na-activate ang True Origin sa kanyang katawan at pinalaya ang sarili mula sa aura ng Devil Seal Tablet. Noon lang siya nakatakas. Sito Clan? Alvin?
ang may-ari ng Devil Seal Tablet. No wonder pumunta ka para hanapin ako. Ang may-ari ng Devil Seal Tablet ay mula sa Sito Clan. Sabi ni Haring Quintes na may alam na tingin sa kanyang mga mata. Walang gaanong tao sa Imperial Family ng Windfall Nation na nagtataglay ng kakayahang lumaban para sa corona, ngunit ang bilang ay hindi maituturing na maliit. Bagamat isa siya sa iilan na nagtataglay ng kakayahang lumaban para sa corona, hindi siya ang pinakamalakas. Ang taong may pinakamalakas na puwersa ay ang Second Imperial Highness na sinuportahan ng Sito Clan. Kakaiba na hindi hinanap ni Efren ang kanyang pangalawang kapatid. Sa halip, hinanap siya nito. Nahulaan niya na ito ay may kinalaman sa Sito Clan. Kung pumunta si Efren sa kanyang pangalawang kapatid, kahit na nakuha ng kanyang pangalawang kapatid ang Devil Seal Tablet, maaaring hindi niya hayaan si Efren na makipag-ugnayan sa pansamantalang tagapayo ng Sito Clan. Para kay Efren, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang Devil Seal Tablet kundi ang paghihiganti. Siya, sa kabilang banda, ay maaaring magbigay kay Efren ng pagkakataong maghiganti. Interim Advisor Alvin ng Sito Clan. Gusto kong nasa kamay mo ang Devil Seal Tablet na iyon. Ngumisi si King Quintes, ang kanyang puso ay napuno ng pananabik na tila nakikita na niya ang kanyang sarili na nakahawak sa Devil Seal Tablet. Kung makuha ko ang Devil Seal Tablet, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa ilang Saint Stage Devil Cultivator sa panig ng Second Brother. Magagamit ko ang Devil Seal Tablet at haharapin ko sila ng mag-isa. Sa sandaling naisip ito ni Haring Quintes, lalo siyang nasasabik. Tuwang-tuwa siya kaya hindi niya sinasadyang nalaglag ang larawang iniwan ni Mubay. Siya yun. Nanliit ang mga mata ni Efren nang makita niya ang gwapong binata sa portrait. 1620. Napansin kaagad ni Haring Quintes ang pagkawala ng katahimikan ni Efren. Naningkit ang kanyang mga mata nang magtanong, ano? Kilala mo ba siya? Nang matanggap niya ang larawan mula kay Mubay, hindi niya akalain na mahahanap niya ang taong nasa larawan, lalo pa ang paghihiganti sa kanya. Gayunpaman, nang mawala ng pag-asa si Efren nang makita niya ang larawang nahulog sa sahig, napagtanto niyang maaaring kilala ni Efren ang taong nasa larawan. Itong si Efren ay parang ang aking maswerteng bituin, naisip ni Haring Quintes sa kanyang sarili. Kinalma ni Efren ang sarili pagkatapos huminga ng malalim. Nang marinig niya ang tanong ni King Quintes, gulat na tanong niya, Fourth Imperial Highness, hindi ba ito ang larawan ng Alvin, ang pansamantalang advisor ng Sito Clan? Batay sa mga salita ni Haring Quintes, napagtanto niya na hindi pa nakita ni Haring Quintes si Alvin. Gayunpaman, kung hindi pa niya nakita si Alvin dati, bakit niya hawak ang larawan ni Alvin sa kanyang kamay? Habang iniisip ito ni Efren, lalo siyang naguguluhan. Ano? Siya ang interim advisor Alvin mula sa Sito Clan. Natigilan si King Quintes nang marinig niya ang mga salita ni Efren. Ang taong gustong patayin ni Mubay ay ang pansamantalang tagapayo na si Alvin mula sa Sito Clan. Ang nagtataglay ng Devil Seal Tablet. Hindi ba ito masyadong nagkataon? Ang dalawang matandang lalaki sa likod ni Haring Quintes ay nagkatinginan sa isa't isa na may pagkalito. Fourth Imperial Highness, ito ay hindi alam ni Efren ang buong bagay. Matapos itong ipaliwanag sa kanya ng isa sa mga matandang nasa likod ni Haring Quintes, sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyayari. Agad namang nagningning ang kanyang mga mata. Paanong nagkataon lang? Natural, hindi alam ni Alvin ang lahat ng nangyayari sa ari-arian ni King Quintes. Wala siyang kamalay-malay na, sa sandaling ito, may tinutumbok na siya. Bukod dito, ang taong nagtatarget sa kanya ay isang taong malakas na humawak ng mataas na posisyon sa Windfall Nation. Sa sandaling ito, dinadala ni Alvin si Wilbur sa Drift Blaze Sect. Pagkatapos niyang pumunta sa Drift Blaze Sect para hamanin si Wilbur, karamihan sa mga tao mula sa sekta ay nakakita sa kanya. Dahil dito, pagdating niya sa tarangkahan ng monasteryo ng Drift Blaze Sect, hindi nagtagal at nakilala siya ng mga alagad ng sekta na nagbabantay sa gate ng monasteryo. Kung natalo lang ni Alvin ang Lady Flare ng Drift Blaze Sect nila, baka hindi sila maabala sa kanya. Gayunpaman, batay sa sitwasyon dati, tila itong si Master Darfield, ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan, ay may malalim na relasyon sa Lady Flare ng kanilang sekta. Dahil dito, ang mga disipulo ng Drift Blaze Sect ay hindi nang ahas na maging mahinahon at magalang na binati siya, Master Darfield.
Nandito ako para hanapin si Lady Flare at ang sect leader mo, sabi ni Alvin sa kanila. Binanggit ni Alvin ang sect leader ng Driftblaze sect dahil gusto niyang ipakilala sa kanya si Wilbur para pangalagaan din niya si Wilbur. Sa ganitong paraan pakiusap, Master Darfield. Di nagtagal, ginabayan sila ng isang alagad ng Driftblaze sect at dinala sila sa sekta. Sa paglalakbay, maraming mga alagad ng Driftblaze sect ang nakakita kay Alvin. Nagkagulo habang pinag-uusapan nila ang layunin ng muling pagpunta niya sa kanilang sekta. Bakit ang pansamantalang tagapayo ng Sito clan na ito na si Alvin ay pumupunta muli sa ating Driftblaze sect? May espesyal na relasyon siya kay Lady Flare. Hindi ba normal na dumalaw siya? Tama. Normal lang sa mga young couple na magkita. Habang nagpapatuloy ang talakayan, marami sa mga lalaking disipulo mula sa Driftblaze sect ang may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang pinakamalakas na powerhouse sa mga nakababatang henerasyon sa kanilang sekta at ang pinakamagandang babae sa sekta ay kinuha ng isang tagalabas. Ito ay walang alinlangan na malungkot na balita para sa kanila. Hindi maiwasan ni Wilbur na sumulyap kay Alvin nang marinig niya ang talakayan ng mga disipulo ng Driftblaze sect. Bagamat mayroon ng dalawang nobya si Alvin na buntis at maaaring nanganak na, talagang hiniling niya na ang kanyang anak na babae ay makasama si Alvin. Naniniwala siya na hindi magiging masama ang pakikitungo sa kanyang anak kung susundin nito si Alvin dahil isa itong responsableng tao. Nang marinig ng sect leader ng Driftblaze sect, si Yuna, ang tungkol sa pagbisita ni Alvin, lumabas siya para personal na tanggapin siya. Sect leader Yuna, bati ni Alvin kay Yuna bago nilaibot ng kanyang mga mata ang paligid. Hindi niya nakita si Wilbur. Sect leader Yuna, nasaan si Irish? Si Irish ay nasa gitna ng closed door cultivation, sagot ni Yuna, siya ay papasok sa closed door cultivation ng ilang beses sa hinaharap. Ito ay may kaugnayan sa kanyang tagumpay kaya mas mabuting huwag siyang abalahin maliban kung ito ay isang bagay na talagang apurahan. Batay sa kanyang mga salita, tila binabalaan niya si Alvin na huwag guluhin ang paglilinang ni Wilbur. Bagamat wala siyang anumang pagtutol tungkol sa pagmamahal ni Wilbur para kay Alvin, hindi niya naisip na napaka-promising ang kanilang kinabukasan. Sa kanyang opinyon, tiyak na aakyat sa langit si Wilbur ngayong nakuha na niya ang legacy ng Blazing Phoenix progeny ng Seven Absolute Sect. Malalampasan niya si Alvin at iiwan siya sa alikabok. Sa oras na iyon, kahit na ang damdamin ni Wilbur para sa kanya ay nananatiling pareho, maaaring hindi niya ito gustong makasama. Bagamat hindi siya gumugol ng maraming oras kay Alvin, masasabi niyang isa itong mapagmataas na lalaki. Magandang araw sa iyo, sect leader Yuna. Sa sandaling ito, yumukod din si Wilbur kay Yuna bilang tanda ng pagbati. Kasabay nito, sinabi niya kay Alvin, Alvin boy, dahil si Irish ay nasa critical na yugto ng kanyang cultivation, huwag muna natin siyang gambalain. Sige. Tumango si Alvin. Matagal nang napansin ni Yuna si Wilbur. Bukod dito, nakaramdam siya ng pamilyar sa mga mata ni Wilbur. Nang sa wakas ay nagsalita siya, hindi niya maiwasang tumingin kay Alvin at nagtanong, at ito ay... Ito si Uncle Flare, ang biolohikal na ama ni Irish, sabi ni Alvin kay Yuna. Ako, Wilbur, salamat sa pag-aalaga kay Irish sa lahat ng mga taon na ito, sect leader Yuna, ipinahayag ni Wilbur ang kanyang pasasalamat habang nakayuko siyang muli kay Yuna. Ang biolohikal na ama ni Irish. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Yuna nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Nang makita niyang nakayuko si Wilbur, mabilis niyang pinahaba ang kanyang true origin para buhatin siya. Kaya ikaw ang ama ni Irish. Nagsalita si Irish tungkol sa iyo ng maraming beses sa buong taon. Nang harapin si Wilbur, iba ang ugali ni Yuna. Hindi lang pala siya kaibigan, pero nakangiti rin siya. Para bang ibang tao siya. Tingnan mo ang paggamot na ito. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang umiiling siya. Matapos dalhin ni Yuna si Wilbur sa meeting hall, inanyayahan niya itong maupo bago siya umupo. Ngumiti siya sa kanya at sinabing, mayroon kang kamangha-manghang anak na babae. Ikaw ang nagturo sa kanya ng mabuti, sect leader Yuna, mapagpakumbaba na sagot ni Wilbur. Di nagtagal, naging mas komportable sina Yuna at Wilbur sa isa't isa habang patuloy silang nag-uusap.
Nakinig si Yuna ng may labis na interes habang nagsasalita si Wilbur tungkol sa nakaraan ni Wilbur. Tila si Alvin ay nakalimutan at ginawang escort sa halip. Pagkaraan ng 30 minuto, sa wakas ay naalala ni Wilbur si Alvin. Awkward siyang tumawa habang sinasabi niya kay Yuna, sa totoo lang, salamat sa batang lalaki ni Alvin kaya nakatakas ako mula sa Dark Nether Sect. Ang Dark Nether Sect. Kumunat ang noo ni Yuna, anong nangyari? Nagsimulang isalaysay ni Wilbur ang kwento kung paano siya nahuli at inalipin ng Dark Nether Sect. Ang katapangan ng Dark Nether Sect. Napangiti si Yuna. Ang lakas ng loob nilang hulihin at alipinin ang ama ng aking direktang disipulo. Ang tapang talaga nitong si Efren. Mr. Flare, huwag kang mag-alala, ako, si Yuna, ay tiyak na maghihiganti para sa iyo. Ayos lang. Nang marinig iyon, umiling si Wilbur. Huwag mong sabihing hindi ka naniniwala sa akin, Mr. Flare. Kumunat ang noo ni Yuna. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Sinabi ko na ayos lang dahil ang Dark Nether Sect ay hindi na umiral maliban sa pangalan lamang. Ang kataas-taasang elder ng Dark Nether Sect ay patay na, at ang sect leader ay tumakas. Kahit na pumunta ka sa ari-arian ng Dark Nether Sect upang maghiganti, natatakot ako na hindi mo mahanap ang salarin ng mabilis, paliwanag ni Flare. Natigilan si Yuna. Pagkatapos niyang tingnan si Alvin, muli siyang nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ang kanyang Driftblaze Sect ay mas mababa lamang sa Imperial Family ng Windfall Nation. Nakakatakot din ang impormasyong taglay niya. Natural, alam niya ang tungkol sa koneksyon sa pagitan ng Dark Nether Sect at Sito Clan. Dahil dito, alam niyang halos imposible para sa Sito Clan na tulungan si Alvin tungkol sa Dark Nether Sect. Noong una, gustong sabihin ni Wilbur ang totoo. Gayunpaman, pagkatapos niyang marinig ang voice transmission ni Alvin, mabilis niyang binago ang kwento. Wala akong masyadong alam, pero parang may ilang powerhouse na dumating sa Dark Nether Sect at pinatay ang Supreme Elder ng sekta, dahilan para tumakas ang sect leader. Sa sandaling iyon nang magkaroon ng kaguluhan sa sekta, dumating si Alvin Boy at sinamantala ang pagkakataong iligtas tayo. Bagamat hindi alam ni Wilbur kung bakit ayaw ni Alvin na sabihin niya ang totoo, alam niyang may sariling dahilan si Alvin para gawin iyon. Mula sa simula hanggang ngayon, siya ay nagtiwala kay Alvin. Dahil dito, gagawin niya ang sinabi sa kanya. Si Alvin, natural, ay may sariling dahilan para hilingin kay Wilbur na baguhin ang kwento. Hindi ito magiging kapaki-pakinabang para sa kanya dahil nasa Saint Rudiment Stage Martial Cultivator lang siya kung alam ng lahat na siya ang pumatay sa Supreme Elder ng Dark Nether Sect. Ang katotohanan na ang isang Saint Rudiment Stage Martial Cultivator ay nagawang pumatay ng isang Saint Stage Powerhouse ay sadyang hindi maisip. Bagamat hindi iniisip ng karamihan sa mga tao ang Devil Seal Tablet, kung kumalat ang balita, magkakaroon ng mga tao na mausisa tungkol sa pamamaraan na ginamit niya upang patayin ang isang powerhouse ng Saint Stage. Sa oras na iyon, malamang na ang mga taong iyon ay magdudugtong sa kanya at inisin siya hanggang sa mamatay. Katanggap-tanggap sa kanya kung naiinis siya hanggang mamatay. Gayunpaman, mas natatakot siya sa isang powerhouse na darating upang hanapin siya at pilitin siyang sabihin ang totoo. Kung nangyari iyon, paano niya ito haharapin? Ang katotohanan na si Efren, ang sect leader ng Dark Nether Sect, ay buhay pa ay nangangahulugan na ang panganib ay nakatago lamang sa paligid. Sa sandaling maalala niya na alam ni Efren na taglay niya ang Devil Seal Tablet, naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang puso. Nakaramdam siya ng hindi magandang pakiramdam na tiyak na magdadala si Efren ng problema sa kanya dahil alam niyang taglay niya ang Devil Seal Tablet. Nakikita ko. Matapos marinig ang paliwanag ni Wilbur, sa wakas ay naunawaan ni Yuna ang nangyari. Kung ganoon, talagang swerte kayong lahat. Tungkol naman sa mga powerhouse na pumatay sa Supreme Elder ng Dark Nether Sect at naging dahilan upang tumakas ang sect leader, sigurado ako na sila ang mga taong nasaktan ng sekta. Walang magandang reputasyon ang Dark Nether Sect sa Windfall Nation. Kilala sila sa kanilang mga masasamang gawa na tila walang hangganan sa akin. Hindi sumagi sa isip ni Yuna na ang kapahamakan na sinabi niya ay talagang si Alvin na nakatayo sa kanyang harapan. 1621
Dahil si Irish ay nasa gitna ng closed-door cultivation, hindi siya nakita ni Alvin sa pagkakataong ito. Si Wilbur ay inimbitahan ng sect leader ng Drift Blaze Sect, Sect Leader Yuna, na manatili. Gayunpaman, nang marinig niyang aalis na si Alvin, nagtanong siya kaagad, "Alvin boy, hindi ka dito kasama?" "Uncle Flair, napakaraming taon mo nang hindi nakikita si Irish. Kung mananatili ka sa sekta, makikita mo siya sa sandaling lumabas siya sa closed-door cultivation. Sa akin naman, may mga bagay na kailangan kong pangasiwaan. Natatakot ako na hindi na kita makakasama," paumanhin ni Alvin. Nang makita ni Wilbur kung gaano determinado si Alvin, hindi niya ito sinubukang hikayatin. "Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay pabalik. Huwag kang mag-alala." Tumanggaw si Alvin. Pagkatapos magpaalam kay Yuna, umalis siya sa Drift Blaze Sect. Sa sandaling umalis siya sa Drift Blaze Sect, 10,000 solidified sword rays ang biglang lumitaw sa isang kisap lang ng mata sa paligid ni Alvin. Ang mga sinag ng espada ay umiikot sa kalangitan habang sila ay nagtipon upang bumuo ng isang lumilipad na espada sa ilalim ng kanyang mga paa at dinala siya pabalik sa kabisera ng Windfall Nation sa isang napakabilis na bilis. Whoosh! Ang figure ni Alvin ay dumaan na parang multo. Ito ay ridiculously mabilis. Agad niyang iniwan ang ilang imminent Saint Stage Martial Cultivator na pinaalis ng Warwick. Sa wakas ay ipinakita nila ang kanilang mga sarili habang sila ay nagbahagi ng isang hitsura. Lahat sila ay nakatingin sa isa't isa habang nakabuka ang kanilang mga bibig. Ay ito. Imminent stage lang ba talaga siya tulad natin? Bagaman ang kanyang bilis ay hindi maihahambing sa mga powerhouse ng Saint Stage, nahihigitin pa rin nito ang mga nasa atin sa napipintong Saint Stage. Kahit na ikumpara natin ang kanyang bilis sa isang powerhouse ng Saint Stage, sigurado ako na ang kanyang bilis ay halos kasing bilis ng isang powerhouse ng Saint Stage. Itong pansamantalang advisor na si Darfield ng ating Sito Clan ay talagang isang pambihirang tao. Bukod sa lahat, ang bilis niya lang ay sapat na para talunin ang pinakamalakas na tao sa Heaven Ranking. Kung ikukumpara sa lahat ng martial tactics, ang bilis ay mahirap talunin. Maaaring hindi matalo si Master Darfield kahit nalabanan niya ang pinakamalakas na tao sa Heaven Ranking. Ang ilan sa kanila ay nag-usap sa kanilang malalim na boses nang bumalik sila sa kabisera ng Windfall Nation. Tuluyan na nilang nawala ng pag-asa si Alvin. Natural, si Alvin ay may sariling dahilan para magmadaling bumalik sa kabisera at sa Sito Clan. Ito ay dahil alam niyang ang balita tungkol sa Dark Nether Sect ay makakarating sa kabisera ng Windfall Nation sa loob ng ilang araw. Sa oras na iyon, magagalit ang paksayo ni Marges hanggang sa pagsusuka ng dugo kapag nalaman nilang ang Dark Nether Sect ay hindi na umiral maliban sa pangalan. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, maaaring gumawa ng mga desperadong hakbang ang Marges matapos itaboy sa isang sulok. Kailangan niyang bumalik para tulungan si Warwick at ang kanyang anak. Bagamat hindi siya katugma sa mga powerhouse ng Saint Stage na hindi mga Devil Cultivator, hindi siya natakot sa sinuman sa ibaba ng Saint Stage. Kahit gaano pa karami sa kanila ang sumubok na salakayin siya, magagawa niyang patayin silang lahat. Ito ay kung gaano siya tiwala sa kanyang lakas. Tulad ng hinula ni Alvin, ilang araw pagkatapos niyang bumalik sa Sito Clan, ang balita tungkol sa Dark Nether Sect sa wakas ay nakarating sa kabisera ng Windfall Nation at ng Sito Clan. Sa dalawang Saint Stage powerhouse ng Dark Nether Sect, ang Supreme Elder ay napatay habang ang Sect Leader ay nawala. Ang ari-arian ng Dark Nether Sect ay ganap na desyerto. Walang sino mang kaluluwa ang matatagpuan doon. Ang sekta ay hindi na umiral maliban sa pangalan. Malamang na ang Dark Nether Sect ay ganap na mawawala sa kasaysayan ng Windfall Nation. Ang mga pananalitang tulad nito ay maririnig sa kabisera ng Windfall Nation. Bagamat kumalat na ang balita, nanatiling tahimik ang Sito Clan. Gayunpaman, alam ni Alvin na ito lang ang kalmado bago ang bagyo. Master Darfield, salamat. Si Warwick, ang clan leader ng Sito Clan, ay bumisita muli kay Alvin upang ipahayag ang kanyang pasasalamat.
Kahit nakilala na niya ang Dark Nether sect na umiral lamang sa pangalan mula noong bumalik si Alvin, at naniwala siya sa mga salita ni Alvin, ang balitang ito ay walang alinlangan na nagbigay ng malaking dagok sa paksayon ni Marges. Dahil dito, lalo siyang nagpasalamat kay Alvin. Hindi mo kailangang maging magalang, clan leader Sito. Tutal nasa iisang bangka tayo, sabi ni Alvin habang nakangiti siya ng walang pakialam. Natural, alam ng Warwick kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Alvin. Bago pa man tinulungan ni Alvin ang kanyang anak na alisin ang Devil Inscription, nagpasya na siyang tumayo sa kanilang panig laban sa paksayon ni Marges. Ang moral sa pangkat ng Warwick ay binigyan ng malaking tulong. Ito ay ganap na kabaligtaran para sa paksayon ni Marges. Sa tirahan ng Marges, isang malakas na kalabog ang maririnig sa hangin. Inihagis ni Marges sa sahig ang hawak niyang tasa. Maaari bang may magsabi sa akin kung ano ang nangyayari? Si Warwick at Harrison ay hindi umalis sa Sito clan. Paano ito mangyayari sa Dark Nether sect? Si Fraser ay nakatayo sa gilid, malamig na kumikinang ang kanyang mga mata habang nagngangalit ang mga ngipin niyang sinabi, Ama, may kaugnayan ba ang insidenteng ito kay Alvin? Dati, sinira ni Alvin ang kanyang plano at nailigtas si Hyder. Kung hindi dahil sa kanya, pinalitan niya sana si Hyder at naging kahalili ng clan leader ng Sito clan. Alvin. Nang marinig ni Marges ang kanyang mga salita, agad siyang kumunat ang noo. Nakakamangha isipin na kaya niyang patayin si Seth. Sa tingin mo ba ay kaya niyang pumatay ng isang powerhouse ng Saint Stage at maging dahilan upang tumakas ang isa? Pare, paano kung hindi siya personal na kumilos? Nakaramdam ng katiyakan si Fraser sa kanyang teorya. Hindi simple ang relasyon niya kay Lady Flare. Marahil, humingi siya ng tulong sa sect leader ng Driftblaze sect para patayin ang Supreme Elder ng Dark Nether sect. Sa katunayan, hindi na kailangan ng sect leader ng Driftblaze sect na personal na kumilos. Ang kailangan lang niyang gawin ay magpadala ng ilang powerhouses para gawin ito. Imposible. Umiling si Marges. Nang makita ang pagkalito sa mga mata ni Fraser, ipinaliwanag niya, ang isa sa dalawang vice sect leader sa Driftblaze sect ay ang aking matalik na kaibigan. Siya ay gumaganap ng isang mapagpasyang papel sa Driftblaze sect. Maging ang isa pang vice sect leader ng Driftblaze sect ay mataas ang tingin sa kanya. Kung ang sect leader ng Driftblaze sect ay hindi na niya alam na imposibleng gawin ito. Sabihin sa akin ang tungkol dito sa sandaling malaman niya ang tungkol dito. Ito ang dahilan kung bakit sinabi kong imposible ito. Napakasigurado ni Marges tungkol dito. Nagkaroon siya ng life and death na pagkakaibigan sa isa sa mga vice sect leaders ng Driftblaze sect. Si Jong Sito, ang Supreme Elder ng Sito clan, na nasa panig ni Marges ay tumunog, kung hindi nakialam ang sect leader ng Driftblaze sect sa bagay na ito, dalawa na lang ang posibilidad na natitira. Si Alvin ay isang Saint Stage powerhouse o ang Dark Nether sect ay malamang na nasaktan ng isang taong makapangyarihan at nagdala ng kapahamakan sa kanilang sarili. Marahil ay mali ang ating paunang pag-iisip sa simula pa lamang. Ang insidente sa base ng Dark Nether sect sa kabisera ay maaaring isang babala. Lahat tayo ay naghinala na ito ay ginawa ni Alvin, ngunit bukod sa kanyang napapanahong pagkawala sa Sito clan, walang patunay na siya ang may kasalanan. Matapos huminga ng malalim si Marges, naging malinaw ang kanyang isip. Marahil ang insidenteng iyon ay walang kinalaman kay Alvin. Kung tungkol kay Alvin bilang isang Saint Stage powerhouse, iyon ay mas malabo. Pinag-aralan ko siya mula sa malayo gamit ang aking divine consciousness noong umalis siya patungo sa Driftblaze sect kasama ang ama ni Lady Flare. Hindi ko naramdaman ang aura ng isang Saint Stage powerhouse. Kaya hindi ako isang Saint Stage na powerhouse sa kanya. Confident na sabi ni Marges. Ibig sabihin ba nito ay walang kinalaman si Alvin sa mga insidente sa base ng Dark Nether sect sa kabisera at ari-arian ng sekta? Sumimangot si Fraser. Halatang hindi siya masaya. Inaasahan niyang ang mga bagay na ito ay may kinalaman kay Alvin kaya ang kanyang ama ay hindi magsisikap na patayin siya. Ganyan dapat. Tumango si Marges habang ang kanyang mga tingin ay naging matalim. Ang Dark Nether sect ay talagang mas masahol pa sa basura, lalo na si Efren.
Matagal ko nang sinabi sa kanya na kailangan niyang kontrolin ang kanyang mga disipulo at pigilan sila sa pag-uudyok ng gulo, ngunit hindi siya nakinig. Tingnan mo ito, kahit siya ay nawala na. Walang nakakaalam kung siya ay buhay o hindi. Sa sandaling ito na sinusumpa ni Margus ang Dark Nether Sect para sa pagtatapos sa ganitong paraan pagkatapos nilang masaktan ang isang makapangyarihang tao, isang boses ang tumunog sa malaking patio. Second Master. Tumaas ang isang kilay ni Margus at walang pakialam na sinabi, "Pasok." Di nagtagal, nakita ni Margus ang isang elder ng Sito clan sa ilalim ng kanyang utos na nagdadala ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa silid. Second Master, bati ng elder ng Sito clan kay Margus at Yumoko. Matapos makapasok sa silid ang mukhang ordinaryong nasa katanghaliang gulang na lalaki, agad niyang tiningnan si Margus at walang pakialam na binati ito, "Magandang araw sa iyo, pangalawang guru Ming." Baka sa mga mata ng lalaking ito ang pagmamataas. Para bang nakita niyang nasa ilalim niya ang pagyuko sa Margus. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Margus nang makita niya ito. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Fraser habang sumisigaw siya sa kanyang malalim na boses, "Sino ka? Napakalakas ng loob mong hindi yumuko kapag nakita mo ang aking ama." Whoosh! Habang itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay, isang nagniningning na gintong order token ang lumitaw sa kanyang kamay sa harap ng Fraser. Agad na bumungad sa kanya ang takot nang makita niya ang tatlong malalaking salita sa Golden Order token. Ang ari-arian ni King Quintes. Ang lalaking ito ay mula sa ari-arian ni King Quintes. Nawala agad ang kulay sa mukha niya. "Mahal na Panginoon." Sinigawan ba niya ang isang tao mula sa ari-arian ni King Quintes? Natural, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng taong ito na magkaroon ng order token mula sa ari-arian ni King Quintes. Ibig sabihin ng taong ito ang humawak sa mga gawain ni King Quintes sa ngalan niya. Nang makita ang order token mula sa ari-arian ni King Quintes, Margus man o Jong, pareho silang hindi napigil ang sumimangot. "Kaya ikaw ay mula sa ari-arian ni King Quintes?" Tumango si Margus sa medyo may edad na lalaki. "Nagtataka ako kung ano ang nagdala sa iyo dito, Panginoon." Bagamat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan ay hindi isang powerhouse ng Saint Stage, dahil siya ay mula sa ari-arian ni King Quintes, hindi basta-basta siyang masaktan ni Margus. Bukod dito, hinanap siya ng taong ito na may dalang order token mula sa ari-arian ni King Quintes. Maliwanag na narito siya sa utos ni King Quintes. Second Master Margus, nagpunta ako dito sa pamamagitan ng Fourth Prince, ang utos ni King Quintes na imbitahan ka sa ari-arian ni King Quintes, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki nang hindi pumapalibot sa bush. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, si Margus, Jong, Fraser, at ang elder ng Sito clan ay natakot. Agad na nabura ang mga kulay sa kanilang mga mukha. Bilang mga miyembro ng Sito clan, alam na alam nila na ang prinsipe na sinusuportahan ng kanilang angkan ay nasa tapat ng Fourth Prince, si King Quintes. 1622. Gayunpaman, ang ikaapat na prinsipe, si King Quintes, ay talagang nagpadala ng isang tao upang imbitahan si Margus sa ari-arian ni King Quintes. Walang alinlangan na masama para sa Margus kung kumalat ang balita tungkol sa pagpunta niya sa ari-arian ni King Quintes. Ang ninuno ng Sito clan ang nagpasya na ang Sito clan ay susuportahan ng Second Imperial Highness. Kung susuwayin niya ang utos ng ninuno, iisa lang ang kahihinatnan niya. Siya ay mapapatalsik sa Sito clan. Mangyaring ipasa ang aking mensahe sa kanyang Imperial Highness King Quintes na lubos akong nagpapasalamat sa kanyang mabuting kalooban, sabi ni Margus sa nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa ari-arian ni King Quintes. Alam ng Fourth Imperial Highness na tatanggihan mo ang imbitasyon, Second Master Margus. Sa makatuwid, hiniling din niya sa akin na ipaalam sa iyo na hinihintay ka ni Efren sa kanyang estate, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Efren. Nang marinig ni Margus ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, agad na nanliit ang kanyang mga mata. Maging sina Fraser, Jong, at ang elder ng Sito clan ay nagulat. Natural, pamilyar sila sa pangalang Efren. Si Efren ay ang sect leader ng Dark Nether Sect.
Ngayon lang sila nakatanggap ng balita na ang Supreme Elder ng Dark Nether Sect ay napatay, at ang sect leader na si Efren ay nawala ng walang bakas. Ang Dark Nether Sect ay umiral lamang sa pangalan. Gayunpaman, may dumating mula sa ari-arian ni King Quintes at sinabi sa kanila na si Efren ay nasa ari-arian ni King Quintes. Huwag mong sabihin sa akin na sinaktan ng Dark Nether Sect ang ari-arian ni King Quintes. Sa sandaling naisip ito ni Margus, medyo bumilis ang tibok ng kanyang puso nang tingnan niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Panginoon, mangyaring magpasa ng mensahe kay King Quintes. Bagamat may koneksyon ako sa Dark Nether Sect, ang mga aksyon ng Dark Nether Sect ay walang kinalaman sa akin. Sinadya ni Margus na putulin ang relasyon sa Dark Nether Sect. Second Master Margus, ikaw mismo ang magpaliwanag nito kay King Quintes. Natatakot akong hindi ko maipasa ang mensaheng ito para sa iyo, walang pakialam na sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bukod dito, gusto din ng 4th Imperial Highness na sabihin ko sa iyo kung ayaw mong sundan ako sa kanyang ari-arian, kailangan mong tanggapin ang mga kahihinatnan ng iyong aksyon. Dalhin ang mga kahihinatnan ng kanyang sariling aksyon. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, agad na naging seryoso si Margus at ang mga ekspresyon ng iba pa. Lumingon si Margus kay Jong. Kailangan mong pumunta. Tumango si Jong kay Margus habang ipinapadala nito ang boses sa kanya. Dahil umunlad ang mga bagay sa yugtong ito, wala ka ng pagpipilian. Si King Quintes ay hindi isang taong magpapakita ng awa. Napabuntong hininga si Margus. Alam na alam niyang wala na siyang choice. Kung nasaktan niya si King Quintes, mapapahamak siya. Kahit na ang prinsipe na sinusuportahan ng Sito clan ay hindi mas mababa kay King Quintes, maaaring ayaw niyang direktang harapin si King Quintes para lamang sa pagprotekta sa kanya. Sa huli, sumuko si Margus. Panginoon, susundan kita doon. Tara na. Walang pakialam na sumenya sa kanya ang medyo may edad na. Bagamat siya ay nasa napipintong Saint Stage lamang, hindi siya natatakot sa mga powerhouse ng Saint Stage tulad ng Margus dahil siya ang may pananagutan sa paghawak sa mga gawain ni King Quintes. Maangas siyang kumilos na parang aso na umaasa sa kapangyarihan ng amo nito. Si Margus ay umalis sa Sito clan at sinundan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa Windfall Nation's Imperial Palace at pumasok sa ari-arian ni King Quintes. Sa sandaling pumasok si Margus sa ari-arian ni King Quintes, isang figure na nakatago sa dilim sa labas ng estate ay agad na umalis at pumunta sa isa pang malawak na tirahan sa Windfall Nation's Imperial Palace. Ito ang tirahan ni King Rong, ang Second Imperial Highness ng Windfall Nation Imperial Family. Pumunta si Margus mula sa Sito clan upang makita ang 4th brother. Si King Rong ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may katamtamang pangangatawan. Nakadamit siya na parang scholar. Nang marinig ang ulat mula sa especially iya na inilagay niya malapit sa ari-arian ni King Quintes, hindi niya maiwasang sumimangot. Isang binata na nakasuot ng itim na damit na nakatayo sa likod ni Haring Rong ay tumingin sa especially iya bago siya nagtanong ng walang pakialam, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Ang binata ay may isang ordinaryong hitsura, ngunit ang kanyang titig ay labis na nakakatusok. Nang tingnan niya ang especially iya, tila may dalawang guhit na liwanag na lumabas sa kanyang mga mata. Kinilig ang especially iya. Wala siyang lakas ng loob na salubungin ang mga mata ng binata. Huminga ng malalim ang especially iya at nag-ipon ng lakas ng loob bago sumagot, sigurado akong hindi ako nagkakamali. Maglakbay sa Sito clan at tanungin ang Warwick kung ano ang nangyayari. Sabihin sa kanya na bigyan ng kasiya siyang paliwanag ang ari-arian ni Haring Rong sa loob ng 3 araw, muling sabi ng binata. Oo. Umalis ang especially iya at pumunta sa Sito clan. Nang marinig ito ni Warwick, ang clan leader ng Sito clan, naging seryoso agad ang kanyang ekspresyon. Talagang pumunta si Margus sa ari-arian ni King Quintes sa sikat ng araw. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Clan leader Sito, naipasa ko na ang mensahe sa iyo. Mangyaring bigyan ng Second Imperial Highness ng isang kasiya siyang paliwanag sa loob ng 3 araw.
Ang taong nagmula sa ari-arian ni King Rong, na siya ring especially iyan na nagulat ng kanyang nakita kay King Rong, ay labis na mayabang kahit na siya ay napakamahiyain at mapagpakumbaba sa ari-arian ni King Rong. Siya ay isang maliit na errand boy sa ari-arian ni King Rong, ngunit siya ang mensahero ng ari-arian ni King Rong sa Sito Clan. Pagkaalis ng lalaki mula sa ari-arian ni Haring Rong, ang ekspresyon ni Warwick ay napakaseryoso pa rin, at ang kanyang mga kilay ay nakakunot. Samantala, sa ari-arian ni King Quintes, sa wakas ay nakilala ni Margus ang 4th Imperial Highness of Windfall Nation's Imperial Family. Ako, si Margus, nandito para makita ka, Imperial Highness King Quintes. Magalang na yumuko si Sito upang ipahayag ang kanyang paggalang. Hindi na kailangang maging magalang, pangalawang Master Margus. Mangyaring maupo. Ngumiti si King Quintes at sinenyasan si Margus na maupo. Gayunpaman, si Margus ay hindi nang ahas na maupo. Nawala ang ngiti sa mukha ni King Quintes nang magtanong siya na may seryosong ekspresyon, ano? Hindi mo ba ako nirerespeto, Master Margus? Hindi. Nagulat si Margus. Umupo agad siya. Nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa na para bang siya ay nasa tenterhooks. Tumingin si King Quintes kay Margus at nakangiting nagtanong, Second Master Margus, narinig kong hindi ka masaya sa Sito Clan. Ang galing mo talagang magbiro, Imperial Highness King Quintes. Ako ang pangalawang master ng Sito Clan, paano ako hindi magiging masaya sa Sito Clan? Pilit na ngumiti si Margus sa kanyang mukha. Kahit na siya ay talagang hindi masaya sa Sito Clan, hindi niya sasabihin ang lahat ng ito, lalo pat ipahayag ito sa harap ni King Quintes. Ito ay dahil, sa isang tiyak na lawak, ang Sito Clan at King Quintes ay nasa magkasalungat na panig. Mukhang medyo reserved ka sa harap ko, Second Master Margus. Umiling si King Quintes habang pinapalakpak ang kanyang mga kamay. Isang figure ang agad na pumasok sa pangunahing palasyo. Si Margus ay lubos na pamilyar sa figurang ito. Nang makita ni Margus ang figurang ito, agad siyang tumayo. Malamig na kumikislap ang kanyang mga mata habang nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission, Efren, anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na ang Sito Clan ay nasa kalaban ng ari-arian ni King Quintes? Hindi gumamit si Efren ng voice transmission. Sa halip, malakas niyang sinabi, Second Master, natural, alam kong nakatayo ang Sito Clan sa kabilang panig ng ari-arian ni King Quintes. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Margus. Galit niyang tanong muli sa pamamagitan ng voice transmission, Efren, ano ang sinusubukan mong gawin? Second Master, wala akong sinusubukang gawin. Gusto ko lang na tingnan mong mabuti ang kasalukuyang sitwasyon. Ang Sito Clan ay wala ng lugar para sa iyo. Ang kailangan mong gawin ngayon ay ilabas ang iyong mga tauhan sa Sito Clan at sumali sa pangkat ng 4th Imperial Highness. Nagpatuloy si Efren sa malakas at malinaw na sinabi. 1623. Bago dumating si Margus dito, marami siyang naisip na posibilidad. Naisip pa niya na ang ari-arian ni King Quintes ay nilipol ang Dark Nether Sect at nahuli, si Efren, ang sect leader ng Dark Nether Sect. Gayunpaman, sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na hindi ito ang kaso. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ipagkanulo siya ni Efren at hikayatin siyang tumalikod sa pangkat ni King Quintes. Huminga ng malalim si Margus. Pinandilatan niya si Efren bago siya tumingin kay King Quintes at diretsyong sinabi, Imperial Highness King Quintes, kung ito ang dahilan kung bakit mo hiniling ang presensya ko, kailangan mong ipagpaumanhin ang hindi ko kayang manatili ng matagal. Anong biro? Inialay niya ang kanyang buong buhay upang maging pinuno ng Sito Clan. Bagamat natalo siya sa Warwick, hindi pa rin siya sumuko. Gusto niyang tulungan ang kanyang anak na palitan ang anak ni Warwick sa pagiging susunod na clan leader ng Sito Clan. Pagkatapos, magagawa niyang pamunuan ang Sito Clan sa dilim. Ang kanyang buong buhay ay nakatuon sa pagtatrabaho ng husto upang maging pinuno ng Sito Clan. Kung ipagkanulo niya ang Sito Clan, magiging traidor siya sa clan, at hinding-hindi niya magagawang mamuno ang Sito Clan. Bukod dito, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan kung siya ay nagtaksil sa angkan. Naturally, ayaw niyang gawin ang pagpipiliang ito. Tumalikod si Margus upang umalis nang matapos siyang magsalita.
Gayunpaman, nang siya ay aalis na, agad siyang pinigilan ng dalawang matandang lalaki na nakatayo sa likuran ni King Quintes. Imperial Highness King Quintes, ano ang ibig mong sabihin dito? Naging seryoso ang ekspresyon ni Marquez. Nang tumingin siya kay King Quintes, makikita ang galit sa kanyang mga mata. Second Master Marquez, dapat ay hayaan mo munang matapos magsalita si Efren kahit na gusto mong umalis. Hindi kita pipigilan kung determinado ka pa ring umalis at manatili sa Sito clan pagkatapos magsalita ni Efren, sabi ni King Quintes. Nang marinig iyon, tumingin si Marquez kay Efren nang walang pakialam. Mangyaring sabihin lamang kung ano ang dapat mong sabihin. Gusto mo akong ipagkanulo ang Sito clan. Sa tingin mo ba ay sapat na para gawin ko iyon? Second Master Marquez, minsan mas mabuting huwag kang gumawa ng conclusion ng ganoon kabilis. Hindi nagalit si Efren sa mapanghamak na pag-uugali ni Marquez. Sa halip, walang pakialam niyang sinabi, ang dahilan kung bakit hiniling ko sa iyo na tumalikod sa pangkat ni King Quintes ay para mailigtas din ang iyong buhay. Kung patuloy kang matigas ang ulo at tumanggi na makakita ng dahilan, wala na rin akong magagawa. Save my life. Anong ibig mong sabihin? Naging malungkot ang ekspresyon ni Marquez. Second Master Marquez, alam mo ba kung bakit ako napunta sa estate ni King Quintes? Tanong ni Efren. Nang makita ni Efren si Marquez na nakatitig sa kanya nang walang anumang intensyon na sagutin ang kanyang tanong, patuloy niyang sinabi, pumunta ako sa ari-arian ni King Quintes dahil ayaw kong mamatay. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin na tumakas mula sa Dark Nether sect? Ang puwersa sa likod ni Alvin ay napakalakas. Kahit na ang ating Dark Nether sect ay natakot sa kanya dahil natakot ako sa kataas-taasang Elder. Sekta. Nakita ni Efren ang kawalan ng paniniwala sa mukha ni Marquez, at agad siyang nanumpa sa kidlat na parusang panunumpa, kung ang Supreme Elder ng Dark Nether sect ay hindi namatay dahil kay Alvin o kung hindi ako tumakas dahil natatakot ako kay Alvin, handa akong mapatay ng mga Nivenly Trining na pinadala ng Nivenly Trining. Isang patak ng dugo ni Efren ang tumaas sa langit habang siyam na kulog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan alinsunod sa kanyang panunumpa. Si Efren ay nanatiling hindi nasaktan pagkatapos niyang manampa sa pamamagitan ng panunumpa ng parusang kidlat. Sapat na iyon para patunayan na hindi siya nagsisinungaling. Sa sandaling nanumpa si Efren sa panunumpa ng parusa sa kidlat, hindi na napanatili ni Marquez ang kanyang kalmado. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang nagtatanong, mayroon bang napakalakas na puwersa sa likod ni Alvin? Ang Drift Blaze sect ba? Wala itong kinalaman sa Drift Blaze sect, sagot ni Efren, ako rin ay ganap na walang kaalam-alam tungkol sa puwersa sa likod niya. Gayunpaman, ang lakas nito ay tiyak na hindi mas mababa sa Sito clan. Kaya hindi ito ang Drift Blaze sect. Hindi man lang nagulat si Marquez nang marinig niya ang puwersa sa likod ni Alvin ay hindi ang Drift Blaze sect. Gayunpaman, nadagdagan ang takot sa kanyang puso. Ang hindi kilala ay palaging ang pinaka nakakatakot. Ang puwersa sa likod ni Alvin ay napakahiwaga. Sino ang nakakaalam kung ito ay laban sa kanya sa hinaharap? Ang puwersa sa likod ni Alvin ay tiyak na hindi namin kayang labanan ni Elder Jong dahil maaari nilang patayin ang Supreme Elder ng Dark Nether sect at pilitin si Efren na talikuran ang sekta at tumakas. Lahat ng uri ng emosyon ay lumipad sa mukha ni Marquez. Bakas din sa mga mata niya ang kawalang kasiyahan. Bakit? Paano nakahanap si Hyder ng napakahusay na tao tulad ni Alvin? Don't tell me nakatadhana akong matalo sa kanya, at ang anak ko naman ang talo sa anak niya. Hindi ako payag. Hindi ako payag. Umuungal si Marquez sa loob. Ang kanyang puso ay sa isang siklab ng galit. Gayunpaman, alam niyang kahit gaano pa siya kawalang kasiyahan, ang pagpili na kailangan niyang gawin ay halata. Tulad ng sinabi ni Efren, kung patuloy siyang mananatili sa Sito clan, maaaring siya ay mapatay. Kung ang puwersa sa likod ni Alvin ay nakipagsanib puwersa sa paksayo ni Warwick, wala siyang kapangyarihang lumaban. Imperial Highness King Quintes, ako, Marquez, ay handang maglingkod sa iyo. Di nagtagal, nagpasya si Marquez at yumuko kay King Quintes. Wala na siyang ibang pagpipilian.
Second Master Marquez, kailangan mong magpakita ng higit na katapatan kung gusto mong pagsilbihan si King Quintes. Ngumiti si Efren. Anong sincerity? Nagdilim ang ekspresyon ni Marquez. Noong nakaraan, hindi nang ahas si Efren na kumilos ng walang ingat sa harap niya. Natural, kailangan mong manampa sa panunumpa ng parusa ng kidlat, patuloy na sinabi ni Efren. Ikaw. Naging seryoso ang ekspresyon ni Marquez. Nang makita niya si King Quintes na nakatingin sa kanya, naghihintay na makapagdesisyon siya, maaari lamang niyang ipanumpa ang parusang parusa sa kidlat na maglilingkod siya kay King Quintes at papatayin ng parusa ng kidlat kung ipagkanulo niya siya. Imperial Highness King Quintes, sa tingin ko ay mas mabuti para sa akin at sa aking mga tauhan na manatili sa Sito Clan bilang mga especially iya. Marahil, makakakuha ako ng autoridad na pamunuan ang Sito Clan, mungkahi ni Marquez. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya kayang bitawan ang Sito Clan. Nagkusa siyang hilingin kay King Quintes na hayaan siyang manatili sa Sito Clan. Natural, may lihim siyang motibo sa pagmumungkahi nito. Hindi niya nais na malabel bilang isang taksil sa Sito Clan. Sa sandaling ipinagkanulo niya ang angkan, wala na siyang kinalaman sa angkan. Bukod dito, hindi lahat ng lalaki ay handang sumunod sa kanya at umalis sa angkan. Marahil, sinuportahan siya ng mga taong ito sa Sito Clan. Gayunpaman, sa sandaling ipagkanulo niya ang angkan, maaaring hindi na nila siya sundan. Hindi na kailangan yan. Gayunpaman, agad na tinanggihan ni King Quintes si Marquez. Kung nandoon si Alvin, hindi ka na makakalaban sa Warwick. Natigilan si Marquez sa pangungusap na ito. Gusto niyang pabulaanan sa pagsasabing, wala na ba ako sa iyo ngayon? Gayunpaman, hindi niya ito sinabi sa huli. Masasabi niyang gusto siya ni King Quintes na umalis kaagad sa Sito Clan. Mahuhulaan din niya ang iniisip ni King Quintes. Malinaw na gustong gamitin ni King Quintes ang kanyang pagkakanulo para pukawin ang kanyang pinakamakapangyarihang karibal, ang ikalawang prinsipe, si Haring Rong. Bibigyan kita ng isang araw. Umalis sa Sito Clan at dalhin ang iyong mga tauhan sa aking ari-arian, sabi ni King Quintes habang nakatingin sa dalawang matandang humaharang sa daanan ni Marquez. Kayong dalawa, sundan si Second Master Marquez pabalik. Kung mag-isa siyang pupunta, nag-aalala ako na baka hindi na siya lalabas ulit kapag nakapasok na siya sa Sito Clan. Pagkaalis ni Marquez kasama ang dalawang matandang lalaki, tanging sina King Quintes at Efren lamang ang naiwan sa pangunahing palasyo. Matalino ka. Hindi mo sinabi sa kanya ang tungkol sa Devil Seal Tablet. Sinulyapan ni King Quintes si Efren na may mapagpasalamat na ekspresyon. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kung gaano kabila si Efren kanina. Mas mabuti kung mas kaunting tao ang nakakaalam tungkol sa Devil Seal Tablet. Ngumiti si Efren ng kalahating nakapikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan, isang pangyayaring nakakasira ng lupa ang naganap sa Sito Clan. Ang pangalawang master ng Sito Clan, Marquez, ay umalis sa clan. Upang maging mas tumpak, ipinagkanulo niya ang angkan. Si Marquez, ang pangalawang master ng Sito Clan, ay hayagang umalis sa clan habang dinadala niya ang kanyang anak, si Jong, at ilang iba pang matatanda sa ari-arian ni King Quintes kasama ang dalawang powerhouse mula sa ari-arian ni King Quintes. Nang kumalat ang balitang ito, isang magulong bagyo ang bumagsak sa Sito Clan. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng tirahan ng Sito Clan, ang ilang matatanda ng Sito Clan na dating nasa pangkat ni Marquez ay lumuhad sa lupa sa harap ng Warwick, ang pinuno ng clan ng Sito Clan. Nanguna ang isa sa mga elder ng Sito Clan at sinabing, "Clan leader, bulag ako noon. Hindi ako makapaniwala na talagang pinagtaksilan ni Marquez ang Sito Clan. Handa akong manampa sa kidlat na parusang sumpa na ay lalaan ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa iyo at sa iyong paksayon." Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, agad siyang nanumpa sa panunumpa ng parusang kidlat. Siyam na palakpak ng kulog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Sumunod din ang iba pang matatanda. Kung noon pa, magiging masaya si Warwick na makita ang napakaraming matatanda mula sa pangkat ni Marquez na tumalikod sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay napakaseryoso sa sandaling ito. Ang kanyang ekspresyon ay nanatili sa ganitong paraan mula noong nalaman niyang si Marquez at Jong ay nagtaksil sa Sito Clan.
Mga matatanda, ang katotohanan na hindi kayo sumunod sa Marges at umalis ay higit pa sa sapat na upang patunayan ang inyong katapatan sa angkan. Hindi ko ipagdadasal ang inyong nakaraan laban sa inyo, at inaasahan ko lamang na paglingkuran ninyo ng mas mabuti ang angkan mula ngayon, sabi ni Warwick sa ilang matatandang nauna sa kanya. Salamat, sect leader. Mabilis silang nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Nagkanulo si Marges sa Sito clan. Nalaman ito ni Alvin mula kay Hyder, ang great young master ng Sito clan. Nagulat din siya. Saan siya nagpunta pagkatapos ipagkanulo ang Sito clan? Ang ari-arian ni King Quintes. Malungkot ang ekspresyon ni Hyder. Noon, akala ko gusto lang ni Marges na makipaglaban sa akin at sa tatay ko para sa autoridad sa Sito clan. Hindi ko inaasahan na ipagkanulo niya ang clan. Ngayong umalis na siya, ang aming clan ay nawala ng dalawang powerhouse ng Saint Stage. Alam ba ito ng ninuno ng iyong Sito clan? Tanong ni Alvin. Sa ngayon, dapat ay sinabi na ng aking ama sa ninuno ang tungkol dito. Kapag nalaman niya ang tungkol dito, sigurado akong magagalit siya. Gayunpaman, walang magagawa ang ninuno kahit galit na galit siya dahil dinala na ni Marges ang kanyang mga tauhan sa ari-arian ni King Quintes. Nang marating ni Hyder ang dulo ng kanyang pangungusap, isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang unang araw na dumating si Alvin sa kabisera ng Windfall Nation. Natural, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng ari-arian ni King Quintes. Sa sandaling ito, isang magalang na boses ang nagsalita mula sa labas ng malaking patio. Master Darfield, may nag-iwan ng mensahe sa pasukan at humiling sa akin na ipasa ito sa iyo. 1624. Isang figure ang pumasok sa sandaling tumugon si Alvin. Ang taong nakapasok ay isang gwardiya na naka-duty sa dakilang pasukan ng Sito clan ngayon. Anong mensahe? Tanong ni Alvin. Sinabi niya na ang isang lalaking tinatawag na Efren ay humiling sa iyo na bisitahin ang ari-arian ni King Quintes kung may oras ka para pareho kayong makahabol sa mga lumang panahon, sabi ng bantay ng Sito clan. Ikaw si Efren. Agad na kumunat ang noo ni Hyder nang marinig ang sinabi ng gwardya. Huwag mong sabihin sa akin na ito ang sect leader ng Dark Nether sect. Naalala ko ang pangalan niya ay Efren. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin. Efren. Sa wakas siya ay nagpahayag ng kanyang sarili. Bukod dito, siya ay nasa ari-arian ni King Quintes. Si Efren ay ang sect leader ng Dark Nether sect, at siya ay katulad ni Marges. Gayunpaman, ang Sito clan ay palaging sumusuporta sa ikalawang prinsipe, si Haring Rong. Ang ikaapat na prinsipe, si King Quintes, ang pinakamakapangyarihang karibal ni Haring Rong sa labanan para sa korona. Nadurog ang puso ni Alvin. Ang katotohanan na si Efren ay nananatili sa ari-arian ni King Quintes ay nangangahulugan na siya ay nag-alok sa kanya ng isang bagay bilang kapalit. Malamang na sinabi niya sa kanya ang tungkol sa Devil Seal tablet na nasa akin. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may intensyong pumatay. Kung maaari, gusto niyang patayin si Efren at ang lahat ng nakakaalam na taglay niya ang Devil Seal tablet. Ito ay dahil ang kaalamang ito ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanya. Ang ari-arian ni King Quintes, King Quintes. Tiyak na alam ni King Quintes na mayroon akong Devil Seal tablet. Sumimangot si Alvin. Hindi siya natakot kay King Quintes. Gayunpaman, bilang isang prinsipe ng Imperial Family ng Windfall Nation, dapat ay marami siyang powerhouse ng Saint Stage na nagbabantay sa kanya. Bukod dito, karamihan sa mga powerhouse ng Saint Stage ay hindi mga Devil Cultivator. Hindi magiging madali para sa kanya na patayin si King Quintes. Gayunpaman, kahit na alam ni King Quintes na mayroon akong Devil Seal tablet, sigurado akong hindi niya hahayaang tumagas ang balitang ito. Kung mangyayari iyon, lahat ay magnanasa. Sigurado akong gusto niya ito para sa sarili niyang gamit. Sigurado si Alvin dito. Nang makatakas si Efren mula sa kanya sa ari-arian ng Dark Nether sect, naisipan niyang iwanan ang Windfall Nation para humiga at hayaang tumira ang alikabok dahil nasa panganib siya kapag kumalat ang balita tungkol sa kanya na nagtataglay ng Devil Seal tablet. Gayunpaman, kailangan niyang harapin ang usapin tungkol kay Arwin at sa iba pa. Hindi na siya nagmamadaling umalis ngayong alam niyang si Efren ay nasa estate ni King Quintes.
Kung si King Quintes lang. Hindi ko na kailangang umalis sa Windfall Nation. Kapag nakapasok na ako sa Saint Stage, hindi na ako dapat matakot sa mga powerhouse ng Saint Stage na nasa tabi niya. Sigurado si Alvin dito. Isantibi ang kanyang makapangyarihang pundasyon, pagkatapos niyang makapasok sa Saint Stage, magagawa niyang baguhin ang true energy sa kanyang katawan tungo sa Sun True Origin. Ayon kay Elder Hal, ang mga benepisyong natanggap niya mula sa kaliwanagan ni Elder Hal ay malalaman lamang kapag nakapasok na siya sa stage ng santo. Sinabi rin ni Elder Hal na hindi magiging mahirap para sa kanya na talunin ang mga kaaway na may mas malaking cultivation base kaysa sa kanya kung aasa siya sa Sun True Origin. Kasama ng kanyang makapangyarihang katawan, ang kanyang 10,000 swords territory, at ang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword, na naiwan ni Sword Saint Bert Ing, naniniwala siyang hindi magkakaroon ng maraming powerhouse ng Saint Stage sa Windfall Nation na makakatalo sa kanya kapag nakalusot na siya sa Saint Stage. Sa oras na iyon, hindi na niya kailangang mag-alala kay King Quintes. Pag dumating ang oras na iyon, buburahin ko ang ugat ng problema. Nang maisip ito ni Alvin, nagpaalam siya sa hider at nagmamadaling bumalik sa kanyang silid. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang silid, pumasok siya sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda at nagsimulang magtanim ng Tame Time upang makapasok sa Saint Stage sa lalong madaling panahon. Naturally, bago siya makalusot sa Saint Stage, ang kanyang cultivation base ay kailangang maabot muna ang tuktok ng Paramount Saint Rudiment Stage at Imminent Saint Stage. Batay sa kanyang kasalukuyang pag-unlad, nakatitiyak si Alvin na makapasok siya sa tuktok ng Paramount Saint Rudiment Stage sa loob ng 2 linggo. Naturally, 2 linggo ang tinutukoy na 2 linggo sa labas ng mundo. Matapos bumalik si Alvin sa kanyang silid, naisip ni Hyder sa kanyang sarili, si Efren ay nasa ari-arian ni King Quintes. Nangangahulugan ito na ang pagkakanulo ni Margus ay may kinalaman din kay Efren. Efren man o Alvin, pareho pa rin silang walang kamalay-malay na isang malaking sakuna ang namumuo at patungo sa direksyon ni Alvin. Ang Devil Seal tablet na iyon lamang ay sapat na upang maging sanhi ng pagkataranta ng mga tao na hanapin ito, na walang pinag-aralan. Samantala, sa headquarter ng Mountain Shade Black Market na malayo sa Windfall Nation, ang pinakamataas na order ay ipinasa mula sa main leader ng Mountain Shade Black Market. Ang mga larawan ng isang binata ay ipinasa sa mga tao sa Mountain Shade Black Market. Iniutos ng pinuno na huwag tayong magsikap sa paghahanap sa binata sa larawan. Ang binatilyong ito ay tinatawag na Alvin. Ito ang utos na ibinigay ng mga messenger ng headquarter ng Mountain Shade Black Market sa mga branch nito na mababa ang ranggo. Ang utos ay kumalat sa mas mababang ranggo na mga sangay ng Mountain Shade Black Market na matatagpuan sa ilan sa mga ordinaryong distrito ng 4th rate na puwersa bago ito dahan-daang kumalat sa mga sangay sa mga distrito ng 5th rate na puwersa. Ang sangay ng Mountain Shade Black Market sa Southern Ridge Yuan Mansion ay isang mas mababang ranggo na sangay. Ang sangay na ito ay nakatanggap din ng order mula sa sangay sa itaas nito. Kasabay ng utos, may malinaw na iginuhit na larawan ng isang gwapong binata na may magarbong kilay at matingkad na mga mata. Ang kanyang pangalan ay Alvin. Ipasa ang order na ito sa ibang branch. Sa sangay ng Mountain Shade Black Market sa Southern Ridge Yuan Mansion, may mga karagdagang mas mababang ranggo na sangay sa ilalim nito. Kasama sa mga sangay na ito ang sangay ng Mountain Shade Black Market sa Windfall Nation. Pagkalipas ng ilang buwan, sa wakas ay natanggap ng branch ng Mountain Shade Black Market sa Windfall Nation ang order mula sa branch ng Mountain Shade Black Market sa Southern Ridge Yuan Mansion. Katulad ng iba pang mga sangay, ang order ay may kasamang larawan ng isang binata. Ang pinuno ng sangay ng Mountain Shade Black Market sa Windfall Nation ay isang matandang may puting buhok. Nakasuot siya ng kulay abong balabal habang nakatayo sa ilalim ng pergola na itinayo sa matarik na taluktok ng bundok. Hawak niya ang larawan sa kanyang kamay habang bumubulong sa sarili, Alvin. Parang pamilyar ang pangalang ito. Lord Leader, narinig ko na ang pangalang ito. Nang bumubulong sa sarili ang matanda na nakasuot ng kulay abo, isang boses ang narinig mula sa kanyang likuran.
Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa labas ng pergola. Oh! Nagningning ang mga mata ng matanda na nakasuot ng kulay abo nang lumingon siya kaagad upang tingnan ang kanyang pinakamahusay na kampon. Panginoong Pinuno, narinig mo na rin ang pangalang ito. Kaya lang hindi mo ito pinansin, patuloy na pagsasalita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ilang buwan na ang nakalipas, ang pansamantalang tagapayo ng Sato clan, isang binata, ay natalo si Lady Flair mula sa Drift Blaze sect. Ang kanyang pangalan ay kumalat sa malayo at malawak na Windfall Nation. Ang kanyang pangalan ay ang kasalukuyang pinakamalakas na tao, siya si Alvin. Nakababatang henerasyon sa Windfall Nation. Ngayong nabanggit mo ito, malabo kong natatandaan na narinig ko ang tungkol dito. Tumango ang matanda habang nakatingin sa portrait na hawak niya. I wonder if it's the same person or they just happen to share the same name. If it's the same person. Bumilis ang paghinga ng matanda nang marating niya ang bahaging ito ng pangungusap. 1625. Ang matandang nakasuot ng kulay abo ang pinuno ng sangay ng Mountain Shade Black Market sa Windfall Nation. Alam niya kung ano ang kinakatawan ng larawan sa kanyang kamay. Dahil ang larawan ay ipinasa mula sa headquarter ng Mountain Shade Black Market, alam niya kung saang sangay na makahanap ng taong ito ay makakakuha ng malaking reward. Kung nagawa nilang maibalik ang lalaki sa portrait sa headquarter ng Mountain Shade Black Market, maaaring magkaroon pa ng pagkakataon ang pinuno ng branch na manatili sa tabi ng main leader ng headquarter side ng Mountain Shade Black Market sa loob ng 10 taon at makatanggap ng mga pointer mula sa kanya. Ang huli ay higit pa sa sapat para mabaliw ang mga tao. Ang pinuno sa headquarter ng Mountain Shade Black Market ay siya ring pinuno na may pinakakilalang posisyon sa Mountain Shade Black Market. Bukod dito, isa rin siyang top-rate na powerhouse sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Ang manatili sa tabi ng naturang powerhouse sa loob ng 10 taon at makakuha ng mga payo mula sa kanya ay parang isang panaginip na natupad. Dahil dito, nagulo ang puso ng matanda nang marinig niyang ang binata na nagdulot ng kaguluhan ilang buwan na ang nakakaraan sa Windfall Nation ay tinatawag ding Alvin. Jules, maglakbay sa kabisera ng Windfall Nation at tingnan ang pansamantalang tagapayo ng Sato clan. Tingnan kung siya ang taong nasa larawan. Si Martin Hong, ang pinuno ng sangay ng Mountain Shade Black Market sa Windfall Nation, ay nagtaas ng kanyang kamay at ipinasa ang larawan sa kanyang kamay sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Maaari kang umalis pagkatapos mong gumawa ng kopya ng larawang ito. Oo, Panginoong Pinuno. Mataimtim na tumango si Jules at umalis pagkatapos kunin ang larawan. Kung narito si Alvin at nakita ang larawan sa kanyang kamay, magugulat siya kapag nakita niya ang larawan ng lalaki na kahawig niya. Bukod dito, ang pagguhit ay napakabuhay at katulad ng totoong tao. Sa estate ni King Quintes sa Windfall Nation. Sa pangunahing palasyo ng ari-arian ni King Quintes, ang isang binata na nakasuot ng puti ay tumingin ng walang pakialam sa 4th Prince of Windfall Nation's Imperial Family, King Quintes, at nagsabi, King Quintes, kung ang Alvin na iyon ay tumanggi pa ring lumabas pagkatapos ng 10 araw, makakabalik na lang ako sa Southern Ridge Yuan Mansion. Kaya ko lang pigilan ang aking cultivation base. Ang kanyang tono ay parang hindi magalang na parang hindi niya tinuturing na prinsipe ang kabilang partido. Isang pahiwatig ng galit ang sumilay sa mga mata ni King Quintes, ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang galit. Pinilit niyang ngumiti sa kanyang mukha habang sinabing, huwag kang mag-alala, Master Lin. Ginagarantiya ko na lalabas si Alvin sa loob ng 10 araw kahit na ayaw niya. Ikaw ang pinakamalakas na powerhouse sa Heaven Rankang, ang katotohanang pumunta ka dito mula pa sa Southern Ridge Yuan Mansion para hamanin siya ay isang karangalan para sa kanya. Walang dahilan para purihin mo ako. Ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito ay para sa gantimpala na ipinangako mo. Kapag hindi siya nagpakita sa loob ng 10 araw, kailangan kong umalis. Natatakot akong hindi ko maibalik sa iyo ang deposito. Walang ganang sabi ng binata. Halatang walang galang siya. Oo naman. Gayunpaman, hindi ipinakita ni King Quintes ang kanyang galit kahit na ang binata na nakaputing damit ay walang galang.
Bilang karagdagan sa pagiging pinakamalakas na powerhouse sa Heaven ranking sa distrito ng Southern Ridge Yuan Mansion, ang binata na nakasuot ng puti ay isa ring disipulo mula sa isang makapangyarihang Sixth Rate clan sa Southern Ridge Yuan Mansion. Ang kapangyarihan ng angkan ay hindi mas mababa sa Imperial Family ng Windfall Nation. Ang nakaputing binata ay isa ring lineal na disipulo ng angkan na iyon. 2 buwan na ang nakalipas, inimbitahan ni King Quintes ang pinakamalakas na tao sa Heaven ranking mula sa Lin Clan sa Southern Ridge Yuan Mansion hanggang Windfall Nation para mapatay niya si Alvin at agawin ang kanyang special ring. Upang maging mas tumpak, gusto niyang agawin ang Devil Seal Tablet. Natural, hindi niya sinabi sa binata na nakaputing damit ang tungkol sa Devil Seal Tablet. Sinabi lang niya sa kanya na gusto niya ng ilang item mula sa special ring ni Alvin at ang mga item na iyon ay napakahalaga sa kanya. Nakipag-deal siya kay Donald Lin. Papatayin ni Donald si Alvin at bibigyan siya ng special ring at bibigyan siya ng isa pang gantimpala bilang kapalit. Upang maimbitahan si Donald, ang gantimpala na inialok niya ay nagkakahalaga ng isang braso at binti. Gayunpaman, sa sandaling naisip niyang kunin ang Devil Seal Tablet, naramdaman niyang sulit ito. Palm sa ngayon. Si Donald, ang nakaputing binata, ay malamig na ngumuso bago siya tumalikod at umalis. Napakayabang niya, maliwanag na hindi niya lubos na inisip si King Quintes. Ang ekspresyon ni King Quintes ay naging solemn na habang nakatingin sa umaatres na likod ni Donald. Si Efren na tahimik na nakatayo sa gilid sa lahat ng ito habang nakasimangot sa tamang panahon, Fourth Imperial Highness, itong si Donald Lin ay talagang walang respeto sa sinuman. Ikaw ang ikaapat na prinsipe ng Imperial Family ng ating Windfall Nation at hahalili sa trono ng Windfall Nation sa hinaharap, gayunpaman, nangangahas siyang tretuhin ka ng ganito. Baka matakot ang ibang tao sa aking pagkakakilanlan bilang Fourth Prince of Windfall Nation's Imperial Family, ngunit siya, Donald Lin, ay hindi kailangang matakot. Ang Lin Clan ay hindi mas mababa sa Windfall Nation. Ngumuso si King Quintes. Ang kanyang mga salita ay nakakaramdam ng alangan kay Efren. Di nagtagal, malamig na tinitigan ni King Quintes si Efren habang sinasabi niya, Efren, ano ang nangyayari sa bagay na hinahawakan mo? 2 buwan na ang nakalipas, ngunit wala man lang gumagalaw mula sa Sito Clan. Fourth Imperial Highness, sinubukan ko talaga ang lahat sa loob ng 2 buwan na ito. Ang balita ng pansamantalang advisor ng Sito Clan, si Alvin, na natatakot kay Donald, ang pinakamalakas na tao sa Heaven ranking mula sa Southern Ridge Yuan Mansion, ay kumalat na kung saan-saan, ngunit ayaw pa rin niyang magpakita ng sarili. Wala na akong magagawa. Napangiti si Efren ng pilit. Dahil wala kang magagawa tungkol dito, hindi mo na kailangang alalahanin ang iyong sarili tungkol dito, walang pakialam na sabi ni King Quintes. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Efren. Noon pa lang ay ayaw na niyang may kinalaman dito. Malinaw na ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan, si Alvin, ay walang intensyon na tanggapin ang hamon. Kung hindi, matagal na niyang inihayag ang kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang araw, napagtanto ng mga tao ng Windfall Nation na ang mga salita sa kalye ay nagbago. Sa nakalipas na 2 buwan, ang pinakamainit na balita ay tungkol kay Donald, ang pinakamalakas na powerhouse sa Heaven ranking mula sa Southern Ridge Yuan Mansion, na darating upang hamanin ang interim advisor ng Sito Clan, si Alvin. Gayunpaman, si Alvin ay nasa closed-door cultivation at hindi tinatanggap ang hamon. Natural, ang Sito Clan ang nagpakalat ng balita na si Alvin ay nasa gitna ng closed-door cultivation. Karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala dito. Naramdaman nilang natatakot si Alvin kay Donald at hindi nang ahas na tanggapin ang hamon. Kahit na ang paksa sa ilang araw na ito ay hindi lumihis mula kina Alvin at Donald, maraming tao ang nagsimulang magsalita tungkol kay Donald bilang isang panauhing pandangal sa ari-arian ni King Quintes. Ang ari-arian ni King Quintes. Ang 3 salitang ito ay hindi gaanong makahulugan kung hindi kasali ang Sito Clan. Gayunpaman, dahil sa pagkakasangkot ng Sito Clan sa bagay na ito, nagsimulang tumakbo ng ligaw ang imahinasyon ng maraming tao. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na ang Sito Clan ay palaging nasa panig ni Haring Rong.
Iniwasan ng pansamantalang tagapayo ng Sito clan ang hamon mula sa isang panauhing pandangal mula sa ari-arian ni King Quintes. Hindi ba ito nangangahulugan na ang ari-arian ni King Rong ay mas mababa sa ari-arian ni King Quintes? Di nagtagal, nagsimulang kumalat ang chismis na ito dahil sa ilang mga instigator. Kahit ang ari-arian ni Haring Rong ay hindi na nakayanan, at agad nilang pinilit ang Sito clan. Sa Sito clan, nagsalubong ang mga kilay ni Warwick matapos niyang magpadala ng isang lalaki mula sa ari-arian ni Haring Rong. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nakarating na rin siya sa kanyang anak, ang mansyon ni Hyder. Hanger, hindi pa rin nagpapakita si Master Darfield ng anumang senyales ng paglabas sa kanyang closed-door cultivation. Tanong ni Warwick kay Hyder. Bakit? Pare, nag-aalala ka pa rin ba sa mga kumakalat na chismis sa labas? Hindi mo na kailangang mag-alala. Si Master Darfield ay walang pakialam sa walang basang chismis na iyon. Napangiti si Hyder. Nagbago ang sitwasyon. Ngumiti ng pilit si Warwick. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hyder ang layunin ng pagdalaw ng lalaki mula sa ari-arian ni Haring Rong. Bukod doon, pinunan din niya siya tungkol sa mga pinakabagong chismis na kumakalat sa Windfall Nation, at kung paano sinasabi ng lahat na ang ari-arian ni King Rong ay mas mababa sa ari-arian ni King Quintes. Kahit na si Alvin ay walang anumang pakikipag-ugnayan kay Haring Rong o sa mga tao mula sa kanyang ari-arian hanggang ngayon, siya pa rin ang pansamantalang tagapayo ng Sito clan. Ang Sito clan ay palaging nasa panig ni Haring Rong. Sa isang tiyak na lawak, si Alvin ay may kaugnayan kay Haring Rong. Itinuring pa nga siyang mula sa ari-arian ni King Rong. Katulad nito, si Donald ay itinuring din bilang isang mula sa ari-arian ni King Quintes dahil siya ay isang panauhing pandangal sa kanyang ari-arian. Ano ang sinusubukang gawin ng mga tao mula sa ari-arian ni King Quintes? Ang ekspresyon ni Hyder ay naging lubhang seryoso. May nararamdaman akong hindi maganda. Noong una, akala ko narinig na ni Donald ang pangalan ni Master Darfield at pumunta siya rito para hamanin siya na alamin kung sino ang mas malakas. Gayunpaman, mukhang hindi kasing simple ng tila ang mga bagay. Natatakot ako na ang ari-arian ni King Quintes ay may papel dito, at tiyak na nagdagdag sila ng gasolina sa apoy. Nagawa ni Warwick na matuklasan ang katotohanan sa isang pangungusap na ito. Ama, ang ibig mo bang sabihin ay si Donald ay inanyayahan ni King Quintes na hampasin si Haring Rong? Pinaikit ni Hyder ang kanyang mga mata. Posible naman. Tumango si Warwick. Sayang si Master Darfield ay hindi pa rin lumalabas sa kanyang closed-door cultivation. Mahigit 3 buwan na ang nakalipas mula noong pumasok siya sa closed-door cultivation, tama ba? Tama. It's been more than 3 months. Tumango si Hyder. Ang ari-arian ni King Rong ay hindi mapakali ngayon. Ang lalaking ipinadala ni Haring Rong ay nagbigay sa akin ng 2 pagpipilian ayon sa utos na ibinigay. Napabuntong hininga si Warwick. Anong mga pagpipilian? Kumunat ang noo ni Hyder. Sinabi ni King Rong kung talagang nasa gitna ng closed-door cultivation si Master Darfield, kailangan nating mag-isip ng paraan para makaalis siya sa closed-door cultivation at tanungin siya kung tiwala siya sa pakikipaglaban kay Donald. Kung oo, tatanggapin niya ang hamon. Kung hindi, kailangan niyang umatras. Sagot ni Warwick. Paano Otres? Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Hyder. Kailangan ni Master Darfield na ipahayag sa publiko ang kanyang pag-alis sa Sito clan at putulin ang lahat ng relasyon sa clan. Napabuntong hininga si Warwick. Paano ito posible? Naging seryoso ang ekspresyon ni Hyder. Si Master Darfield ang aking tagapagligtas ng buhay. Paano natin siya hahayaan na gawin iyon? Ama, hindi ako sang-ayon dito. Ano ang pangalawang opsyon na ibinigay sa iyo ni King Rong? Ang Hyder ay tila nakakapit sa mga dayami. Ang pangalawang opsyon ay nalalapat lamang kung si Master Darfield ay wala sa closed-door cultivation. Kailangan niyang umatras kaagad kung ganoon ang sitwasyon. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Warwick. Kung gayon, Clan Leader Sito, anong opsyon ang pipiliin mo?
Sa sandaling ito, na sinamahan ng tunog ng paglangit-ngit ng pinto, isang lilang figure ang lumabas mula sa isa sa mga silid sa looban habang ang sikat ng araw ay tumama sa kanya. Ang lilang figure ay isang binata na may magarbong kilay at matingkad na mga mata. Siya ay hindi kapani-paniwalang gwapo. Nang makita ang binata na nakasuot ng lila, lumiwanag ang mga mata ni Hyder habang mabilis itong naglakad palapit sa kanya. Master Darfield. Master Darfield. Ngumiti ng pilit si Warwick. Natural, alam niyang ang kanyang mga salita ay narinig ni Alvin. Medyo nagilty siya. Ang binata na nakasuot ng purple na kalalabas lang ng silid ay walang iba kundi si Alvin na nasa closed-door cultivation ng higit sa 3 buwan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.